aron pasalamatan ang Ginoo. Atong pina-extend ang atong mga pagpasalamat sa Bible Study Cluster 1. Sila ang atong host sa ato ang painit ni ining kabungtagon. Salamat sa mamugihon ng mga katawhan diha sa Area 1 o kami nagpanghinaot ng Ginoo gayon mga kadalanin kami inyong tanan. Ako sa pahinumduman na sa ugma ikaupat na kaadlawon ang mga panimalay alang sa atuang painit. Okay? So, salamat sa Diyos tungod kay siya sa kanunay andam na mo panalangin kanatong tanan. Sa tanan na sa ulog sa ilahang mga birthdays, sa tanan na ilahang mga kataugan, ang Ginoo gayon maoy magpanalangin kaninyong tanan. Hapit na usap humanda ang usa ka semester ug ang uban kutob na karong Biyernes ang ilahang final examination. So ato sila i-appeal sa atong mga pag-ampo. Ang atong pasalamat o padayon ng paglingkod sa Ginoo sa atong operator, sa atong organist, sa atong liturgist, o kanatong tanan nga committed o dedicated to complete the 9 mornings. Salamat gayon sa Diyos sa atong mga kapugi. So, himaya ngadto sa Diyos o atong pakpakan ng Ginoo katulo ka beses sa atong pagpadayon sa pagsimba. Ready? 1, 2, go! Himaya sa Diyos. We all encounter situations that test our faith. Perhaps I am in a circumstance in which the normal reaction would be anxiety and uneasiness. Then, the question is whether I truly believe in God's perfect guidance, completely let go of anxious thoughts, and lay hold of the scripture that says, "Be anxious for nothing." Then we can, in our own way, in our present circumstances, answer, "Behold, the servant of the Lord. Let it be to me according to your word. Take care of me, like you have promised. Now, I am casting all my care on you, and I choose to believe." Let us worship the God of hope. Come down, Almighty King, help us thy name to sing, help us to pray. Father, glorious, o'er all victorious, come and reign over us.
Let us pray. Our gracious and heavenly loving Father, we thank you for this another morning and another day that you have given to us. Lord, please guide us for today and give us another wisdom and knowledge to understand your words. We are also asking for forgiveness for all of our mistakes and bad doings that we've done. In Jesus' name we pray. Amen. Sing hallelujah. Hari ka sa tanang mga hari, ang imong ulo, dili gayon mabalik. Ang tanan nga imong gibuhat, muyok po kanimo, mupasalamat, o ilhon ikaw, Diyos, nga walay sinugdan, Diyos nga walay katapusan. Salamat o langit ng Amahan, kay ikaw sa kanunay among kauman. Sa batang panimalay nga imong gimugna, imong gitugot nga masinati nila ang daghang mga utang. Malipayon nga mga kasinatian o aduna usab mga kasukanan. Kining tanan angay namong pasalamatan tungod kay ikaw ang nasayon sa among kinabuhi o ikaw ang among magpupulot nga hangtod karon
o sa umaabot na katuigan, hangtod na may pinabuhin kami, imo kami padayon nga ginaumon, aron kami mamahimo nga usa ka higpit perfecto sa imo atubangan. Amahan inyong kabuntagon, buot namo na ihalad kanimo ang among mga concerns. Una sa tanan, ang among lawas ng panglawas. Maayong panglawas na among kadungay inahamon kanimo. Kaayuhan gikan sa balatian. Ug ang tanan na anak karon sa balatian, nagaampo kami kanimo nga balaan kamot sa among manluluwas pagahikap kaniya karon. O ang kaayuhan na inyong ginapangayo, iya kayo na itugot nga mahitabo kaninyo. Panalangin bisan pa o Diyos ang among mga estudyante sa ilang daghang mga gimbuhaton, sa ilang daghan nga mga requirements o pagpanganda alang sa ilang mga examinations niini nga semana. Ikaw o Diyos ang magapanalangin kanilang tanan. Ang mga ginikanan na nagapalingkapon nga makakita o daghan na trabaho, aron lamang maprovide ang anang panginahanglan sa mga anak. O Diyos, tabangi sila. Ayaw ihikaw kanila ang imong mga panalangin. Pag-ayaw na bisbisyo ni ang matag kasing-kasing sa tanang na kaabot ni ining ikatulungan habot-tagon. Nasayon ka ni O Diyos nga pagpintal sa kaaway ang nang sinati. Tungod kay ang kaaway, dili siya buod na kami. Pakahuman sa 9 morning, ang kakaaway, iyang inahukumong kanamo nga mamahimong rason aron dili kami mubangon aron makasimba kanimo ni ining kaadlaw. Apan o Diyos taliwala ng ining tanan, kung aduna kayo'y mga butang na mao'y makababag sa among pagdungol kanimo, nining sa iyo sa kabuntagon. Amahan, ang among mga kasing-kasing, among ginahalad kanimo, kay bisan kung sa man ang mahitabo, kami imong gipilit o ikaw na among Diyos, among pagkasundon. Padayon galikuna ang mata ko sa karon, ug diha sa among mga panginahanglan o amahan, physical, spiritual o financial, ikaw Diyos ang magatagbo. Salamat o amahan, ganiini nga kabuntagon kami makadungol kanimo o kami nagatuo gayon nga kung among unahon sa matag adlaw sa pagduol ang imong balaan nga presensya, ang tanan kayo maplastar sumala sa imong pagbuod. Ang damang ang matag kasing-kasing, ang damang Diyos ang imong magwawali aron ang pulong nga among pagadungkod makahatag o kalipay giya kanamo tanan. Kini ang among mga paghangyo, lakit na ang mga paghangyo nga wala na nasabi, among ginatugyan diha kanimo. Pinaari kang Jesus, among manluluwas. Amen. Dungga kami, O Diyos. Dungga kami, O Diyos. Ang grasya
Ginahangyo ang tanan sa pagkalindo, isip pagkahod, sa pagbasa sa balaang kasulatan. Kinundok kini sa Ebanghelyo sa atong Ginoo, sumala ni Lucas, Kapitulo 1, versikulo 34 hangtod sa 38. Ang pulong nagganayon. Miingon si Maria sa anghel, unsaon man iini pagkahimo, nga wala paman ako'y banat. Bitubag ang anghel, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo, ug ang gahom sa labing halangdon nga Dios magpabilin kanimo. Busa ang balaan nga bata na imong ipanganak, pagkailhon nga anak sa Dios. Tanawa ang imong mga paryente nga si Elizabeth, ang uban nga ingon nga dili na siya manganak, tungod kay ginulang na kaayo siya. Apan karon unog na kabulan ang iyang pagbuntis. Tungod kay mahimo man sa Dios ang tanan. Miingon si Maria, sulugon ako sa Ginoo, matuman unta kanako ang imong gisulti. Ug unya bibiyan ang anghel kaniya. Kini ang pulo alang sa katawhan nga maginagpuon. Ang malimong bulan malayaan, ang pulong sa Diyos pulutan. Ang malimong bulan malayaan, ang pulong sa Diyos pulutan. 1 Timothy 1:9. 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 1
nalipay ako kay naagyoy isog nga mga kabataan nga dili magduha-duha kaya nasayod ko misud yun ang pagkanta sa bugtan. Malahi ang tingog morning nalipay ko o gisugdan ng duha ka mga bata nga hey bisan o maflat ang mga tingog sa kabuntagon kung kini ihalad ngadto sa Dios ang Ginoo dili concern kung unsa man dayapat man ka kay iyang ginatan-aw ang imong kinasing-kasing na paghalad mao'y makahatag kaniya o kahigayaan. Akong pakpakan ang Ginoo niini. Aron sa makahon ang mga kagusan, mupakpak ka o tulo-tuwa ang mulagpas unya, no? Ang masipyan sa pagpakpak ato unya na tagaan o malipayon na role. Siya ang uampo sa atong painin. Ayan. Ni, kurang daghan din ang magpapalpak ani kay buot. Siya ang uampo. Sige atong tistingan ang tulo ug tuma na pakpak. I-demo sa nako ha. 1, 2, 3. Ha? Ang mutingog ni Subra o tuma. Sige. Atong sundan. Atong kaspasan ba may alay? Ready? 1, 2, go! Oh, kinsa man to? Kinsa man to? Kinsa man tong gusto gyud nga moampo? Ha? Salamat sa Dios kay dugan yun ay gusto na moampo. So, sa mayong puntag kanang tanan. Kusga-kusga ang tibok kay para ang vocal cord ma-exercise. So, nag-challenge ko ha, nanay, family, or individuals na mag-volunteer to offer kanta alang sa Ginoo. Amen? Amen. Oh, amen. Pamalayi. Kung sa among pa nga mga ilunggo, dili pa na diretso pamalayi. Napanay unsa ganini nga term, unya pag-abot pagayon sa kasal, napagday kanang espiras, kung sa Bisaya pa ng makiligod, at then, usa na gayon ang kasal. Sa debate, sa daghang mga grupo sa Bohol, niingon siya. Nasayod na mo nga makasasala si Maria. Nga naman, apil po si Jose. Kaya naman, anong nag-ipon man sila nga, huwag na sila nakasal. Dito ba ang usa? Igsuon na sayod ka. Kay sila kasado. Kunyan, ingon na yung usa. Pakita sa Bible, sa diyapan na nag-ingon, o sila kasal na. So, ingon ko na usa. Igsuon. Sa usa ka na rason na nakaingon ka, nakasala si Maria. Karon ni padayon ang usa. Ingon siya, kanang kasal nga imong ginamahuna, usab kana kasagrado nga proseso. Apan naingon siya, dili ikaw ang muhusga sa mga tao ilagi na ni Maria nga wala sila kasal o imong ingnon na makasasala. Kaya dili
ikaw ang Diyos na muhusga sa mga tao. Pero ato sa may klaruhon, gikasal ba gayon din sila? Gikasal ba gayon din sila? Una, si Maria o si Jose, dili man sila uyaw. Ito na. Unya, pastor, ganun na may bigrutan ka ng pamalaya ba? Ganun na ka na. Timanan na to na ang anghel sa Ginoo mao'y una nga nagmando kang Jose o Maria. Niingon siya, ikaw, Jose, mamahimo kang amahan sa usa ka bata nga ikamagdos sa usa ka babae na si Maria. Uy, pagkabalo itawon ni Jose, niingon siya, kung sa ato pakaroon, niingon siya, uy, happy. Happy? Dili ko. Nga nang ako man na yung amahan na wag man ko anak nakadulog kaniya. So karon, niingon ang anghel, ayaw kahadlok tungod kay ang bata balaanon o gilalang siya sa Espiritu Santo. Unya ang anghel sa niadto ang Maria, unya niingon ang anghel, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo o ang gahom sa labing halangdon na Dios magpabilin kanimo. So, ikaw magdos. Pero ingon ni Maria, wa palagi ko'y bana. Wa palagi ko'y bana. Unsaan na ikaw? Si Joseph, pagkadumong niya sa mensahe sa anghel, iya dayon kini nagituman. Sa pamalaye sa mga Hudyo na tradisyon, dili basta-basta. Kung mangingon ka ng kasal, kaya ang tradisyon sa mga Hudyo, lahit. Nakita ka ba magkasal sa mga Hudyo? Sa betrothal pa lang sa pamalaye, pero kadugay. Diha pa lang sa betrothal o sa pamalaye, nagpirma na sila ang kasulatan nga sila connected na sa makag-usa, obligado na ang makag-usa o mag-support na sila. Ang kasal na ginaingon, ritual na lang na. Okay? Ritual na lang na nila. Unya, kana sa ritual nila, i-declare sa ilahang rabay o sa ilahang ingon nato kanang pastor sa ato or ministro. Unya, sa ilaha o sa mga kahitabo, ilaha dayon kini nga i-declare ang Panginoon. O na sila ipagtuo ang mga Hudyo nga isumpa nila ang mga malas. Mauna sa ilang kasal na ay breaking of glass. Maglabayanay na sila ang mga plato o mga buak, mga baso, kay para mag-break down ang mga malas. Pero ato timanan ha, mga igsoon, nagpirmahanay sila o sila na kasal. Ngayon, kung sa diay ang buong ipasagot sa legal kasal, kasi ito matitukuhan, hindi na ako tubong nga isulti ini tungod kay ang ato lamang dinhi ang purpose nga masabtan nato ang kabilihon sa mga pamalaye. So, mag-refresh at tagamay ang atong oras alas 5 pagka 15 mahumanata. Paspasan nato ni. Okay? Paspasan nato ni. Napakatanan na hindi pa makatulugon.
ha? Mura man ito, excited na mo for the worship. Sige, ingnon na to. Sa amo kung mailugo ka rin ka pa din. Ang sa amo, basta gani mamalay, ang una na yung mabuhaton, pag inistrikto na yun, ang tigbabayi ng mga kinikanan. Murang dili na mamansin. Kung ato na natin lalaki, nananay mga bit-bit ng mga kaldero, o kung bakatod ko na ilang speaker mga nakadako, kung ato gipon na, mura ba o wak man dinigil ang asawa? Wak po na ako ang bayaw. Wak po na mag-ipukaw. Kaya ingon ako, ang pagsimba sa 9 mornings sa certain weekends, kinahanglan, why po kaway ni? Why po kaway? So, pag-awa na ko dito, baon pang aircon, sa pikas mo ito, ginagawa, ikapoy, siguro din, makapatala na siya kung basi tungkol sa man. Okay, asa na ganit na? Kung saan na ganit ako ni sunod? Ha? Bit-bit lagi, kaldero lagi. No? Mag-bit-bit o kaldero. So, kapaminaw, pag gayon, di ay kita. Ang ingon, last na akong giingon, akong asawa, wala sa dini, wala akong bayaw. Bago mi namalayan, bago mo na-express ang ninyo, kinagbulag mo doon, hindi ka nag-away ni. Unya, nag-ulit ni. Karon, gusto na ako nga mo-declare na kung mga murag engagement ba? No? Murag engagement. Atuan na ako ang paborito mga professor, si Dr. Mapalaw, o maog ito siya na usog na, si Ruli ang imutang niya sa City Church sa dako masimbahan. Ingon ako, Sir, kuyugi ko ko. Nga naman, pag gusto na ko mag-minyo, kinsa man yung minyuan? Anak, si Castrense. Kay Ilocano na dyan kaayo. So, gidala po na ako, mga Ilocano. Gidala na po akong chairman. Nga Ilocano saan? Sabot na sila doon. Excited na doon kay Ilocano. Grabe nila sa nilay kay mga laglog na dyan kaayo. Ako pinugong Ilocano. Kung diligid ko, maka-istorya, o diligid ko, makasabot ko ka laglog na. Karoon kay sabot na sila doon. Susunod sa mga itabo na suming pamalayo na kukulong ko ako mga pinikanan. So, pag-abot ako dito, kasi Ilocano na tradisyon dahil ako sa tilahan. Bisulod dahil dito akong professor. Kasi siyempre, mga dagkong tao na ito, hindi ako para maulaw din ako ang ugangan. Sus, sa mga nahitabo na mura mo nag-isog ang si Papanglakan kay niyon man siya na. Di man yung kasagot, pero ang dagan, kinistik sila musukot, kaya na po na malayo gawa, magandang din kanan. Unya, sigot pagin sila na, di away, nagbulag na sila sa mga anak, tapos karoon, bulan na lang mamalayi, wakin sila kasabang. Unya, istorya dito. Pagkahuman, na mauling din, tulog ikahapon, iingon na sila na, hoy, ingon siya. Usak ka na yun, bilaan na pamalayo ni mo, minyo. Ipahimo sa na iyang balay niya. Usak, kundi ko tayo, kundi mo balay. Humanamay ang balay niya, ang tanan sa prante, kaya panahuman. Kaya ilahang balay ng good, sa una, makita niyo din sa gawas, daan tayo. Pero, sa likod, bago na. So, kung tanaw ka sa balay, mura na kagiglay. Pero pag sulod ay hindi mo, uy, kahit na yung balay. Hala, nagbulag. Na balay. Hapto na nabulag na gininoon ni. Si Parin-Bay sa nila, why kunta-kunta? Why kunta-kunta? Kung sama-sama na itabo na
September 28 ako birthday. Naalat mag-birthday na kung mag-birthday siya, pagka 11:59, pag-text na ko, anak, happy birthday. E naalala ko yung una. Sus, kahit pagka September 28, pagka alas 12 ni Ana, expectant na magyaman ko nga makareceive ko ako og message og siya dapat sus kaya timog man ang cellphone na 3310 pa sa una. Ano na tayo? Message. Happy birthday. Uy, nakubrang kami mga sinugi hapon nani. So, kada lang, wala kami nakikita. Noong sa mga nakita mo kung nakikita, kabalo lang po na nakakasa dahil si Jensen. Sunod-sunod sa ito. Unya, sa dihan, ulit din namin si Jensen. Kung ang among pamalayi, kaluhan, nahimok po ito, di kasapaan pa ako sa mga magpapa, tanan dito, kaya, giingnan ko sa akong papa, bisan ani lang kakabos, dili gusto ng among anak, walay respeto. Kasapaan mo sa akong papa. Kaya katong tayo, i-decide na ko kung si Wayne, musugot na ng inikanan o dili magpakasal ni na kami ng duha. Period. So magpakasal ni sa Jensen, kami rin duha. Unya na siya. Kay tungod lagi kay pinangga din nila ng anak. Hindi ako bang giaway, nagulat na ni. Giaway ko nila, ilang mga anak. Bahala, masuko sila. Ay, kung gusto na sa ako. Sulungan na to. Si Wayne, na nasa China Bank, niya ako na sa City Church. Nakahuli ng duhalin ko sa Bitsaya, panginan ng Pilikanan, nga sa sunod bulan, mga lagi ni adto ko dito sa ilahang balay. Kuyog ni Wayne. Sus, wajib ko binagad sa ginikanan. Unya, tingol na dito nga, hindi na gini pwede. Kung di man sila ka managan, dili na kadili matulog sa inyong balay, nakaw at balik sa Jensen, kung na iulit dari sa Bisaya. Mga tawag desisyon. Di doon, ihapon ko sa ginikanan. Kayo mo amin. Wa, yun, dinawat para akong kamot. Wa, dyan mo ka amin. Sa ako na po, gano'n tayo, idoon ko, pagkabaluyan na ako, hindi lakaw. Hindi tabo. Wa, hindi tabo. Karon, si Wayne na nisong, di final na akong desisyon, mag-pinyo ni Rolly. Si Wayne, ready na gerakan. Masugot na sila dili, uli na takaroon. Maglakaw ta. Wala eh, buha ko dito mga taman-taman. Kapalo dito. Ano niya? Nakinsi naman, dito ng puto. 5 minutes na lang. Okay, so muna to. Karoon, sunod ang law. Pagka-panahon, schedule. Ningon na si Papa. Papa ni Wayne. Namatay na to. Ilo pa. Niingon naman siya na, dahil ni ang imo mama o papa ang istorya ni. So, schedule. Nakalitan ikaw ng papa o mama. Kaya ano para mananggit? Iyon ako, magkita ta sa mauling na lugar. Kuyog ta at ito sa Bisaya. Pag-uwi mo, una sa kanito mahalan. Una ka dito sa Bisaya. Musunod ako. Pero naman bumigilan na si Jensen. Gingnan na ako akong Pilikanan. At mo sa akong mga inuan na ato sa Kabakan. Unya, dito na lang tayo magkita. Pagkabot sa Kabakan ng bus, sige, sakay na sila duha. Kundi sakay na din natin dito. Karon, pagkabot dito sa Bisaya, wala mo, mamatayan na. Naman sa iyo, pila ka lechon ng pila ka kilo lechon baboy, mga pansit. Paborito sa kubangan ang pinakusgan na unsa man kaya ng lumi. Ang paborito nila sa mga ng lumi, palitig lumi ng mga magandang yun. Kami na po, unong ang naon.
Ingon naman sila, kung saan naman eh, pare-pare. Hindi na lahi, hindi naman ipo, mga pare-pare naman. Gusto naman nila na sa January tayo ng kasal. January 28, 2013. Yain ako. Diyan nila ng kasal, kaya naman, ang 28 ang birthday. Ang 2013, ang 13, imong birthday. Diyan akong kasal. Unya na yun sila, wala ni pangayuon na piso ninyo magpakasal ni kami ang gasto. Na kami ang gasto. Kung dito nagsabi ng Tuhan, sige, mahal, pilaman ang ato ang magasto. Sa kapag-inuwan lang mo, nahilang ko ng ani. Kaya akong asawa, ako mong mga babae ba? Kanagan kong kasal sa balitali, moabot sa mga invitation, sa pupunsa pa. Grabe din yung arte. Kaya ako, ano yung invitation na? Papel ba na hindi pinasilaw-sinaw, pinumot-umot, ganyan, sama na. Kabalubo na natuman ilang gusto. Simple lang ang papel, nakapitang sila, you're invited, mauni. Ang asawa kay idea na kayo, kabalubo mga nag-relax siya, na ato lang ang mga invitation. Yun ako, saan na importante? Ang invitation? So, sabi ko ito si 50 mil ibo, si 50 mil sa dako. Naku, sige! Hala! Ipon-ipon pinto Siya ba tagabago? O, nako'y 30, 20 na lang kulang. O, kumpleto na ka. Sige, balik ka sing-sing. Sabot yung pinto wala yung buhay o sing-sing. Kabalo ba mo kung ano ang sing-sing natin sa tuo? Dili sa wala, kaya dili magdapat ang sing-sing sa kasal. Ay, meron yan sa wala. Kaya kadalibang imo-imo iilo na. Dili sa tuo, ang dili mailo. Tanawa na rin mga sing-sing. Sa wala sa tuo. Mamigyan tanawa. Wala na bang sing-sing? Naprinda na. Saan na? Okay. So, dili ka naman sa tuo. Dili ama sa tuo. Kaya ito na mo, titigan na ito ang atong sing-sing na dili mahugawan. Kaya mo araw na ayaw mo tutuko sa amo. Sa amo na ginagawa, matuturo din ang mga. So, na-realize na mo na iinit ka na gikan sa pambalay, hangtod sa kaminyoon, o hangtod karon. Nasunod bulan, i-celebrate na namo ang ika-12. Ika-12 na ba? Yes, ika-25. Ika-12 na katuig na mong pagpuyo. Unya, ika-12 ng sa katuig sa among anak na Ero. See? 12 na sa niya edad. Unya, ang sa among realization, una, alam sa mga lalakinan, kung sincero ang imong desire, intention na magminyo sa imuhang asawa, alagaran o imo gayon na maon siya hangtod sa kanturan. Wala ako. Ako ang ulama, ako ang magluto, ako ang maghugas, ako ang manghitlog sa tanan. Kaya pinanggap din ako ang asawa. Isa na sa butang nga akong isupaan, kaya hiningan ko sa ugang laki, pag-iwan na ako last night, kung dili nakaganahan sa akong anak, iulit yung siya. Nga walay ni usi, ni gamay na hapak, ayaw din sa hapakan. Noong nasa ko, mura ko ba ni muna sa anak ay bibigyan mo hapak. So, wala na kakilala ko hapak o kung unsa. Kita ang palabanan, bisan pa usahay o kurang feeling na ginato under Bisaya gugma ihapon na. Amen ba mga banan? Amen. Kanak. Nindot na. Pero rin akong bayaw. Ningon siya, bay na lang akong pagalay. Kung nakagalit ka dito sa balay, na ako na akong asawa, ningon siya, ayaw mo si
sige pag-itlog, sige pag-ugas, pagluto, kung sa dina. Kaya pag kabalo ka kung uli, may mo na siya. Sa kuya, galing siya kamugas. Ayaw ba? Kaya siya dapat kamugas. Lahat ang inyo. Kaysa mo, lahat sa ikatwa, diha sa pagpuyo sa lalaki o sa babae. Bisan later na ang kasal na ginaingon ang pagsinagtanay. Ang legal na utang, wala na ako sigurado kay ginatudlo sa panahon karon na dapat legal na ang tanan na doon na ito'y kasulatan. Ang importante, nagpuyo ang duha, nagulikanan mo kamot, nag-ampo mo sa Ginoo na magigumay mo, kunya na ay panalangin sa inyong ginikanan, that is the original wedding na nakita ko. Yan naman, ikasal ba si Ana o si Eve? Wala. Nagpuyo lang sila o gibindisyonan sila sa Ginoo. Huwag ko nag-ingon ha, huwag ko nag-ingon diha. Para kayo sa inyo mga anak. Para legal. Kaya pagkitaan na sila marriage certificate, usahay, o uban pa. So, karungon na siya na ito. Kaya mga babae, sa bitrutal ni Mary o ni Joseph, o naana sila anak, ang mapakigbabaw ay kanunay ang presensya sa Ginoo. Gimahal ka na ang asawa, gimahal ka sa atong mga asawa, isip banat, apan una yung kanunay ang Ginoo. Kung mingon na bana, ayaw magsimba, ayaw sunda pa rin bana, unahan yun ang magsimba sa Ginoo, bisan masubok siya. Kaya gugmani mo ang Diyos, una kung nabaw kaysa imong bana o asawa. Amen ba? O gawat katulog, ang katinuon, dili lamang alam mo na mag-asawa o bana. Nga kasal na binira ko ang sermon. Kaya ang katinuon, it is a marriage of two big families na magkasinagtanay sila. Aron na mag-expand ang pamilya sa Diyos nga malimpayon. So, niini ang pagkutan, atong na-resolve ang question. Pastor, may kasal ba ganyan sila? Yes. Ikaduha, Pastor, kailangan nila ang mga legal na butang? Yes. Kaysa karoon ng panahon, legal case. Pastor, ang presensya ka sa Ginoo kinahanglan, labaw sa tanan siya dili nahanglan. Kung sa'yo importante, ingnon sa banang asawa, natuman ang kabubuton sa Diyos alang kanato. Ug bulahan si Maria o si Jose nga ilang gugma o pagpuyo, nilungtad o giilang sila nga balaaton o bulahan nga ginikanan sa panahon na Jesus na atong manluluwas. Maayong buntag kanatong tanan. Atong pakpakan ng Ginoo, tulo ka beses kung tunga. Ready, go! Very good. Finally, the perfect life. Bring you all the tithes into the storehouse, that there may be meat in my house, and prove me now herewith, says the Lord of hosts, that I will not open the windows of heaven and pour you out of the blessings that there shall not be room enough to receive it.
Amen.